Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong bigyan ng reaksyon ngayon. Pag-usapan natin ang post ni Secretary Manny Piñol 2 hours ago. Ito, Manny Piñol is feeling sad, nalulungkot. Ganito ang post niya. National debt, ng utang, is 16 trillion. But government gives away ayuda like it has a mountain of gold. What future awaits next generation? Question mark. And then emoji na lumuluha. Biko, grabe ito. Kung naman, tayo mga senior citizen, mga lolo, mga ilang taon na lang tayo sa mundong ito, wala na. Goodbye na. Ang ating mga apo, anong kinabukasan ang naghihintay sa ating mga apo? Kaya medyo natouch ako dito sa post na ito ni Secretary Piñol. Kaya ito, pag-usapan natin. So, 16.3 ata ang utang na as of now. At ang projection before the year ends, aabot na ito ng 17 trillion pesos. Wala na, magtatatlong taon pa lang ang administrasyon nito. Nagsimula sila parang 12 trillion ata ang utang. Ngayon, 16 na. So halos more than 1 trillion per year ang inuutang. So, ikumpara mo kay PRRD, halos na doble yung utang natin nung kapanahonan niya, kailang nagkaroon tayo ng pandemic. At saka, ang daming mga infrastructure projects na nagawa. Build. Plus, naligtas tayo panahon ng pandemic. Kaya to me, hindi masama yung mangutang basta gamitin mo para sa kapakanan ng taong bayan. So, ang inutang ni PRRD may nakikita ka ngayon yung mga infrastructure. Ako, personal, nakinabang dahil yung farm namin sa bundok, nung una, walang magandang kalsada, lubak-lubak ang kalsada. Pag upo ni Duterte, talagang simentado na. So, daman-dama ko, natitikman ko yung utang, may pinagdaanan. May nakikita kang ano. Ngayon, nagsimulang administrasyon ito, nasa 12 trillion, ngayon 16 na, magse-17 na, more than 3 years pa lang. So, by the end of this administration, baka abutin na ng 20 trillion. So, ano ang kinabukasan natin? Okay lang sana kung itong inuutang, gagamitin sa makabuluhang activities, programs, projects na mayroong long-term effect. Ang problema, ayuda. Yang inuutang natin, ginagastos, binibigay ayuda na temporary, band-aid solution man yan. Hindi ito makakaahon sa kahirapan ng Pilipino, yung ayuda. Lalo lang maghirap ang taong bayan sa kabibigay nila ng ayuda. Tinuturuan nila ang mga tao na magiging tamad. No, may mga post akong nababasa ganito. Kung magtinda, may multa. Kung tamad, may ayuda. So, yung naningkamot, kung sa Bisaya, yung nagsisikap magtrabaho, magtinda sa palengke, inahabol ng MMDA, kung ano-ano, minumulta. Tapos ang mga tamad, ayuda. Anong kinabukasan natin? Okay lang sana kung hindi inutang yung pera na yun. So, mangungutang tayo para ipamigay mo lang ng ayuda. Grabe. Kaya, tama itong si Secretary Piñol. Anong kinabukasan ang naghihintay sa next generation? Maalala ko yung PhilHealth issue. Kawawa ang mga pasyente natin. Kakaunti yung benepisyo nila sa PhilHealth.
tapos pinakialaman pa nila ang 60 billion. Iginastos sa mga proyekto na may pundo na nga. Yung Panas Guimaras Negros Bridge, meron na 174 billion loan natin sa South Korea. Bakit kinuha pa ang PhilHealth para gastusin doon sa tulay na may pundo naman? Grabe. Hindi ko na maintindihan ang ating administrasyon. Magbasa tayo sa mga comments. Okay. Sharon Rose Dasira. Nothing. Yung kinabukasan, wala. Kawawa ang Pilipinas. Elroy Hagidorn. They are changing our country. Our culture and our values are in danger. Loy Mangayayam. Very frustrating to see so many greedy people in our society today. It seems like some congressmen, even local officials, don't know what to do with the money that people have worked hard for. That's why they want AKAP, because they get kickbacks from it. Eddie Karag. Too generous kasi government in giving ayudas to lazy Juan de la Cruz for peace, tupad, and many more. Kanya-kanyang pakulo for political ambition of greedy politicians. Moa Amer. Because it's the easiest way for the politicians to win in election. Hard projects do not benefit the stomach. It is the ayuda. Wilson Kapuyan. Most of our government officials are so corrupt and only interested in getting richer. Some receive 35% lagay on projects. So, yun po. Nakakalungkot na pangyayari sa ating bayan. Ang inuutang, binibigay bilang ayuda. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo sa channel na ito is tinutulong natin in terms of giving pako and yero sa tribo para ma-repair ang mga sira-sira nilang bahay dahil tumutulo na po ang kanilang bubong. Namimigay din tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ngayon ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong, ituloy nyo lang ang panonood na hindi kayo nag-i-skip ng ads. Mauna ni ang una namo nga tanom nga saging lakatan nga dagko na gyud. Hapit na gyud ni mamunga ang una namo nga tanom, og karon nagbutang mi og puradan para pang patay sa mga insekto. Para nga maayo pagyud ang tubo sa among saging nga lakatan nga mas mo tsada pa ang iyang tubo. Mauna ni among tanom. Pila gani ning nauna nato nga tanom, sar? 40. 40 ning una. Oo, so dagan-dagan gyud ni ang nauna namo, 40 ni tanan kapunuan ang nauna. So naapay among tanom sa ubos nga ikadua. So ato karong bisitahon. Ang pagbutang sa puradan, diya ibutang sa may daon nga panaron mo padulong ang daon dito sa o padulong ang puradan dito sa ubos. So padayon gid mi sa paghinno niini sa pag-atiman sa among saging para nga dali gid ni mangunod. Kay kinira ang among saging, ang among paglaom nga makapaeskwela namo ang among mga anak ug makakuha sila sa ilang
gusto nga kabuton sa kinabuhi kaluoy sa Ginoo. Karon mo ni ang ikaduha namo nga tanom. Muna ni ikaduha kay 100 ni kapunuan among ikaduha nga tanom. 100 ning ikaduha, 40 ang nauna. So 140 na tanan apil sa ikaduha. So naa pa ikatuluan nga mong gaatimanon nga saging lakatan. So nagbutang mi og puradan ug karon kita gyud namo sa padayon mi sa pag-abono ug sa paghinlo niini nga maayo na ang tubo sa among saging. Og karon mo na ni ang ikatulo namo nga tanom nga saging lakatan. So 100 ni kapunuan ang ikatulo namo. So kuan tanan among tinanom ng una 40, utro 100, pag utro na pod 100. So 240 tanan kapunuan. So salamat sa nagtabang sa amoa.